Good morning guys! Welcome to my vlog again. So, gusto ko lang kayong balitaan. May nag-message sa akin, nagtatanong sa akin kung sa Albania ba is maganda. So, sa mga una kong previous na nabanggit about dito sa Albania, at meron din na nagtatanong sa akin kung Europe ba to talaga tong Albania. So, and about also dun sa part ng Europe, so, liliwanagin ko na hindi to kasama talaga itong Albania sa part ng Europe. So, meron din akong sasabihin sa inyo about sa Schengen. So, unahin ko muna about sa Schengen. So, sa Schengen, maganda ang may Schengen. So, kapag may Schengen visa ka, is pwede ka mag-travel sa Poland, sa Croatia, sa Germany, sa Switzerland, some part man ng Europe. Pero itong Albania, hindi siya part ng Europe, actually. Ayun na nga. So, ngayon, meron sa Dubai, pwede kang kumuha ng Schengen. Kaso, medyo, as in, mura naman talaga doon. Kaso nga lang, pahirapan talaga. Raffle draw ngayon doon. Yung swertihan ka pag ikaw yung tawagin na para, kumbaga, mayroon siyang appointment. So, kung para sa'yo, parang ang hirap, di ba, makipagsapalaran. So, kaya yung ibang ginagawa na lang, tumatalon sa malapit. Parang ako, tumalon ako sa Albania, pero hindi to part ng Europe, ha. Parang, ano lang ba, stepping stone ko para makaalis, makapunta sa Europe. So, yun. Ang masasabi ko naman about, ang masasabi ko sa Albania, real talk lang. Sa mga gustong pumunta dito, ako na nagsasabi, marami rin kaming mga kasamahan, na nag-run away kasi hindi talaga maganda yung mga company dito. Like my experience, na ikaw pa yung magmamakaawa na ibigay yung sweldo mo. Alam mo yon na parang hindi katulad sa Middle East na on time ang sahod, ibibigay sa'yo tuwing katapusan. Dito hindi, 10th. Pero minsan bibigay sa'yo 16, 20, ganun. Tapos yung ibang, hindi naman lahat, pero mostly, kasi hindi to mayaman eh. Hindi siya katulad ng, halimbawa, may Azadea, na malalaking kumpanya, Azadea, Alfotem, and so on, Alshaya. Dito, walang ganun. Dito is parang family company lang siya. So, hindi siya ganun huge na company, nakatulad na ng mga nasa Middle East na malalaking kumpanya, na meron kang pinangahawakan, na meron kang maraming benefits. Dito walang insurance, wala kang gratuity for end of your contract, wala. So magkasakit ka, sarili mo lang, ganun. So sinasabi ko yung totoo sa based on my experience, sa mga nakikita ko. So yung mga gusto magpunta dito na ayaw maniwala, once na maka-get in kayo dito, malalaman nyo at may experience nyo din. Sa akin kasi sinishare ko lang para syempre sa mga ibang gusto magpunta dito, syempre ayoko rin naman mapahamak. Kagaya nga na example, ha, kala ko sa Middle East lang yung kinikip yung passport. Dito, kinikip din nila yung passport. Yung passport ko wala sa akin. Alam kong bawal yun, pero wala akong magawa. So, dahil hawak nung agency namin yung passport namin. So, yun. Yung parang, hindi ka rin basta-basta makakaalis. Kaya marami dito nagra-run away. Ang ginagawa nila, tumatakas sila by bundok, by bus. Tumataka sila. Naging TNT sila sa Greece. Kasi sa gustuhan nilang umalis dito kasi hindi talaga siya totally maganda. So, sinasabi ko sa inyo yung totoo. So, ngayon, marami kaming ibang kumpanya na hindi namin mga sabi-sabi ng mga kasama namin at mga nakilala ko din na nagpaplano talaga silang pumunta ng Greece para mag-TNT dahil hindi nila gusto dito, dahil hindi talaga maganda ang rules and regulations dito as in. So, kaya, yung iba, hindi masyado silang yung parang na-stress na siguro sila, na sobrang nag-worried. So, kaya ginagawa na lang nila, nag-run away sila. So, ngayon, heto pa, ang isang masasabi ko sa inyo. Example, pupunta kayo dito. Nung pumunta ako dito, alam mo, nagulat ako. Kailangan ka pang sunduin ng heto pa mga sister. So, guys, can you believe that na kung sa Dubai or Middle East, pag get in mo, walang susundo sa iyong employer or whatever. Employer mo, susunduin ka. Pero hindi na sila pupunta ng immigration or so on para kunin ka sa immigration mismo. Dito, well, nagulat ako, na-shock ako, nagantay ako ng ilang oras para sunduin ako ng employer ko. Pumunta pa siya sa office para kunin ako.
So, paglalabas ka rin, ganun din ang proseso. Hatid ka rin ng employer mo, hindi ka basta-basta makakaalis dahil sa dami ng tao na tumatakas, siguro kaya naging, na rin sila, naging mautak na ba? So, kaya masyado sila naghihigpit kasi ginagastusan nga naman nila yung mga empleyado, tas nag-runaway lang. So, ngayon, nagkaroon sila ngayon ng policy na hatid sundo ka sa immigration. So, wala kang choice, kundi, alam mo yun, kaya ako na lang, choice ko na lang, pakabait, tapos gusto ko na lang ding umalis, pagtaas ng contract ko, or after a year, bala kung lumusot kung saan, sa ibang bansa, kasi sobrang hirap dito, guys. Doon sa mga nagsasabi na, nako, ayaw naman ipatry sa iba, o ganyan-ganyan, or hindi naman siguro, swertihan naman. Pero, syempre, sa dami na naka-experience dito, masasabi ko, hindi ko maire-recommenda kasi ayoko rin, syempre, may mga pahamak na kapwa Pilipino ko din. So, kaya sinasabi ko yung totoo. Kung pupunta kayo na bansa, doon sa mayaman na bansa, huwag sa mahirap na bansa. Explain ko sa inyo, ha, halimbawa, ako kasing daw tanong-tanong, wala akong kakilala. So, ganito nangyari sa akin, napasama ako. Alam nyo yun, guys. So, mas maganda pa rin yun, magtatanong-tanong kayo pag may nakilala kayo na kung pupunta man kayo dito, magtanong-tanong muna kayo kung ano ang lagay nila, kung ano ang mga pamumuhay dito. Kasi, maliit ang sahod, pero mahal ang mga bilihin. So, ba't kayo pupunta sa mahirap na bansa? Di pumunta kayo sa, alam nyo mayroong kayong benefits, diba? So, ako kasi, masyado kong naging rush sa buhay ko. Hindi ko man lang ako nagtanong, di ako basta sige na lang. Hindi rin ako nakinig sa ibang mga tao. So, anong nangyari sa akin? Napasama ako. So, mas mainam pa talaga yung magtanong-tanong muna kayo bago kayo pumunta sa isang bansa. Yun ang lesson ko sa buhay ko. So, I regret it. Kasi maganda naman trabaho ko. Nasa school ako sa Dubai. So yeah. So, ma-advise ko, guys, think about it bago kayo pumunta ng Albania. Hindi ko sinisiraan ang Albania, pero pagdating sa mga OFW workers, hindi maganda para dito. Marami din na mga maabuso mga employer dito kasi alam niyo kahit may sakit kayo, magtrabaho kayo, ang tingin nila hindi kayo napapagod. Based on our experience and mga kasamahan ko rin. So, mas maganda pa rin sa Middle East, actually, masasabi ko, kasi doon may insurance ka, kung magkasakit ka, may insurance ka, dito, wala. So, sinasabi ko lang, real talk talaga. Kasi mahirap. Health is wealth, actually. Yun ang hindi ko nagustuhan dito. Tapos, yung mga contract na pinirmahan ko, hindi rin siya nasunod. Na, example, sa sahod na lang, every end of the month, pero kung sumahod kami, 16, almost past. Alam nyo yun? So, hindi sila nasunod. So, guys, think about it. Kung kayo man ay pupunta dito, kung maniwala rin kayo minsan sa mga nagsasabi, kasi ako hindi ako nakinig. So, nangyari sa akin ay ganito. So, guys, but nagpapasalamat pa rin ako kahit pa paano nakaka-survive. Basta, binibigay ko na lang sa lahat sa Diyos kung ano mangyari sa akin. Bahala na. So, guys, I hope natulungan ko kayo. Naging open lang ako sa inyo para maging open kayo about dito sa bansa na to. Maraming salamat, guys. See you again next time. Bye.